Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Ang Balita Ngayon. Title, Trillanes nagbabala na maaring kasuhan umano ng ICC ang 18 ex-Marines. Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes IV na posibleng managot aniya sa International Criminal Court ang 18 ex-Marines na naglabas ng mga detalye kaugnay ng umano'y operasyon at paggalaw ng mga investigador ng ICC sa Pilipinas. Sa panayam sa One News, iginiit ni Trillanes na ang mga pahayag at revelasyon ng grupo ay maaring ituring na paglabag aniya sa Rome Statute, ang kasunduang bumuo sa International Criminal Court. Sabi niya, yan po ay violation ng Rome Statute, kaya pwede silang makasuhan ng obstruction of justice. ICC mismo ang magkakaso dyan sa mga yan. Binigyan din ng dating senador na hindi dapat isinasa publiko ang ganitong uri ng impormasyon. Bakit? Ay nako, Mr. Trillanes. Sabi niya, highly confidential siya. It will involve lives of not only the ICC investigators, kundi pati yung mga testigo. Ay nako. Iginiit din ni Trillanes na hindi dapat gawing pampulitikang sandata ang ICC investigation. Sabi niya, akala nila laro-laro lang itong ginagawa nila. Hindi pwede yan. Nasa mali sila rito. Sige, kung sinong mali, bahala kami, mga taong bayan, maghusga kung sinong mali, sinong nagsasabi ng totoo. Dagdag pa niya, itong ginagawa natin na pagpurso ng hustisya through the ICC ay para sa ikabubuti ng mga pamilya ng biktima at ang ating bansa. Para sa iyo lang yan, Mr. Trillanes. Mas marami kaming naniniwala sa mga gagandang ginawa ng aming Tatay Digong. Tingnan nyo ngayon. Sa survey, sinong nangungunang kandidato sa pagka-presidente? Hindi ba si VP Sara? Kung masama pa ang ginawa ni Tatay Digong sa kanyang kampanya laban sa pulburon, edi wala na sana ang mga Duterte ngayon. Ang inyong kandidato nga si Riz Hontiveros, kulela. Ikaw nga, natalo nga pagkamayo. Kaya, gumising na kayo sa katotohanan. Ano ba? Ang payag ni Trillanes ay kasunod ng pagharap sa publiko ng 18 dating Marines na nagsumiti ng joint affidavit kaugnay ng umano'y 2 million cash deliveries na natanggap umano ni Trillanes kay Saldico at sikretong galaw ng ICC investigators sa bansa. So, bahala ang taong bayan sino ang paniniwalaan. Hindi ibig sabihin na nagpahayag si Mr. Trillanes ng ganito ay yun ang totoo. Ako, opinion ko lang ito, mas naniniwala ako sa pahayag ng 18 ex-Marines. Bakit? Ano ang motibo nila? Bakit sila lumantad? Anong makukuha nila? May nagbayad sa kanila? At kung meron na, magkano ang ibinayad para ilagay ang sarili nila sa kapahamakan? Nanganganib ang buhay nila itong ginawa nila ngayon. Tingnan nyo si Master Sergeant Orly Gutesa, nasaan na siya ngayon? Biglang naglaho. Sana naglaho siya at itinagos siya ng mabuting tao para safety siya. Paano kung naglaho siya at may masamang nangyari? Kasi nag-iisa siya yung sinasabi ni Master Sergeant Gutesa, sinusuportahan ng 18 Marines. Yung sinasabi ni Saldico noon, nung nag-video testimony niya, na ang ICC operations ay sinuportahan, ginastusan ng mga politiko. Ito na, totoo na ngayon. Yung pala, siya pala ang isa. Si Saldico. Tama yung sinabi niya. Dahil siya, politiko. Kaya lang, gagawin ba yun ni
Gagawin ba yon ni Saldico on his own o may nag-order sa kanya? O siyempre meron. Yung mga gustong, mga politiko nasa taas ni Saldico na gustong pabagsakin ang mga Duterte para sila ang mamayagpag sa 2028 election. Lahat ito connected sa 2028 election. Yung gusto nila na wala nang makabalik na Duterte sa poder sa Malacanang at sila na lang, yung grupo na lang nila ang tuloy-tuloy na maghawak sa kapangyarihan. At tingnan natin. Anong nangyari na ngayon kay dating Speaker Romualdez? Patalsik na siya. May pag-asa pa ba siyang manalo sa 2028? Sa ngayon, I doubt it. Dahil wala na ang taong bayan. Halos wala nang nagtitiwala sa kanya. Habang si BP Sara naman, na gusto nilang sirain, umaangat. Si Tatay Digong lang natin ang kawawa. But, sabi nga ni Tatay Digong, there will always be a day of reckoning at malapit na ito. Kaya itong si Trillanes na ito, sabi niya, pag matalo si Senator Hintaberos, hindi na ako titira sa Pilipinas. Bakit? Hahantingin ako ni BP Sara. And ayoko nang tumakbo ng anumang posisyon sa gobyerno dahil kahit manalo ako, hahantingin ako ni Inday Sara. Correct! Paghandaan nyo na yan. Ilang taon na lang. Konting panahon na lang pagtitiis namin na mga nagmamahal sa mga Duterte. Sige. Kasuhan nyo ang 18 Marines. Nakandang mga yan. Nagbabala na si Trillanes sa kanyang pahayag kahapon. Basa ko yung kanyang post. Kakasuhan niya ng cyber libel itong 18 Marines. Go ahead. Tapos ngayon, bagong babala, ICC, kakasuhan din ng 18 Marines. Go ahead. Nakahanda na yung mga marino na yan. Handa yan sa labanan. Kaya sabi nila, ito na yung last, pinakamahirap na labanan sa kanilang buhay. At saludo ako dito sa 18 Marines na ito. Wow! Talaga may pag-asa pa tayo. Dahil may mga sundalo tayong handang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng ating bansa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang natagaan na mo gero. Para gid nga muhuman ang mong kusina. Ug mo na ni ang balay ni ate sa tagaan na mo gero. Mo na ni ang balay ni ate Mo na ni ang iyang mga atop sa natagaan na mo gero. So mga silupin lang. So naay tubig nga naputos. Ako nga pang inom pero namigri po pag ulan. Ingani gini siya permente. Naani gyud yung kahimtang. Ingani among kahintang busad ako kay magpasalamat sa Ginoo. Nga nay nihatag sa amo ang katabang gihapon dako kay tabang gyud. Oo, so kuha na gyud kayo og tubig. Sa ilang atop nga silupin lang ang ilang atop. Pila ni katuig before? Or naman siguro ni mag 5 years. Ingani ra. So sulod sa kuha na 4 na katuig hapit na mag 5 sa paganto silang ate sa ilang balay nga tulo lang. Dahon. Na yung mga dahon na. Okay, naara. Gripo ng gripo. Muning nakasalod pag ulan. Ano yung Kasi salot na? nagahapon nga ulan, asamot. Basta, nagigay, may titignan ko at may naging kusina. Pag-ulay lang. Salamat kayo sa Ginoong nagitagaan may ogsen sa labi na sa naghatag yun, naghatod dire. Thank you gig kayo. Taaning sena, thank you gig kayo labi na apilansang. Nakakuan gihapon mi. Nakatop na gid mi karon kaya itaod na magid ni nila. So, kuha na katuig ti, upat na kapen, hapit na maglima. Hapit na maglima. Sa inyong pagantos nga perminti lang maulan-ulanan. Sige ra gay mig taod ani og salog na usay agpo baon na lang ni tanan ang salog kay mura Yung man salog. gihapon.
Mura man gihapon. Nga, sige ra Oo. magyapon tulo kay mo malagi ni naatay kita. Nga naman te sa kadugayon na sa inyong pagpuyo wala mo nakapalit og sen. O sa ingani nga hitabo, di magid may pagkapalit og sin kay pila ra kita sa akong kauban, mais na financing pa. Aman ra sa kaon. Tungod sa kalisod na pila kabuk akong bata diri na ko high school duha na dili lagi ko pagkakuan. Pila day mong anak te? Upat. So kuang gid lisod yun yung panginabuhi. Lisod kaayo na So salamat kayo te. O sige, salamat.